Banguning Tigil Pasada. Pero kung ang mga nakaraan ay ilang transport group lang ang bumasa. Tapos, saling pwersa na ang lahat ng public utility vehicles o mga pampublikong transportasyon. Nako, na tricycle, bus, UV Express, PUJ, tourist transport, ng mga TNBS. Patay tayo dyan. Sa ng grupong United Transport Alliance nationwide, hindi nila ng lahat ng leader ng mga transport group. Nakakasa nila ang tigil sa sana sakaling hindi matutupad ang dalawa nilang hiling kay Pangulong Bongbong Marcos. Una, hiling ng grupo na maibalik sila sa presyo ng diesel ngayon na pumapalo na sa 170 pesos kada litro, ay gusto raw ng grupo na maibalik nito sa 55 pesos. Ikaw. Ano ibababa na 50 yan? Malabo pa sa tubig ng Ilog Pasig yung bumaba yung ano, Manawagan na kayo presyo. si Marcos. Hindi mangyayari yung mga sinasabi mo yan. Kapakalaan. Hanggat nakaupo yan eh. Malabong mangyari yan. Malabo pa sa tubig ng ano, Ilog Pasig. Ganyan kakupal ang gobyerno. Tingnan mo nga, nagpakarga ako. 1.5 na to ah. 94 per liter. Paano magsasubsidy? Ako na magsasabi sa inyo. 94 per liter pero grabe. Hanep. Ang 1.5 ko dati nung 50 to 55 pa yung per liter. Ano na yon? Lagpas kalahati na. Pero ngayon nagpas 1/4 na lang. Grabe. So, ibig sabihin yung 2K ko makaka-full tank na ako. Pero ngayon full tank mo lagpas lagpas kalahati na lang. Grabe lang talaga. Ibang klase. Tapos ang solusyon ayuda lang. Hanip yung ayuda. Buti sana kung linggo-linggo o araw-araw binibigayan ng gobyerno. Ang problema isang beses lang. After nilang mamigay, wala na. Thank you na yun. Hanip talaga. Kaya di mo masisisi yung iba na ano eh. Hindi mo masisisi yung iba na masabi na ang gobyerno ni Marcos scammer eh. Scammer talaga. Kasi alam niyo, lahat ng sinasabi niya, lahat yun kabaliktaran. Ibang klase. So ganun tayo niloloko. So para hindi tayo makakonsumo ng malaki, so hindi dapat hangga't maaari ano lang tayo, chill driving lang. Hindi tayo pwedeng bumakbak ngayon. Hindi tayo pwedeng bumakbak ngayon. Kasi laki ng konsumo natin. Ibang klase talaga pag ganun ang gasolina natin. So right now, papunta tayo sa bahay ng partner natin. Pero ngayon itutur ko na rin kayo yung alternative route kung kayo ipapunta ng Lancaster. So ngayon dito alternative route to. Pero mga bandang 8 kasi itong daan na to sarado after 8 PM.
Pero ang time check natin ngayon ay 17. So ang date ngayon ay April 10 ba? Or 11, April 11 2030. Hindi, 2026. April 11, 2026 tayo, mga kaibigan. So pupuntahan natin yung partner natin kasi dadala natin ng ng prutas. Dala natin ng prutas. At the same time, papalag na natin yung alternative route. So medyo challenging lang kasi gabi na tayo nakalabas dahil katatapos lang din ng natin ng trabaho natin. So medyo hindi magiging visible to pag madilim na part, lalo yung walang ilaw. Ito ay alternative route. Ilalagay na lang natin yung caption kung saan tayo dumadaan. So kanina galing tayo ng Aguinaldo Highway. So hindi po tayo dumaan ng patindig araw dahil pag mga ganitong oras usually napaka-traffic dyan Napaka-traffic dyan dahil rush hour ngayon uwian din ng mga nagtatrabaho ngayon, although bakasyon na yung mga estudyante dahil katatapos lang din ng ng graduation ng mga eskwelahan ngayon. So kanan tayo dito sa part na ito. Ang labas natin dito ay 3-lane 3. So sa pagitan niya ng Dali. Ito bagong lang to yung Dali. Pero sa ngayon hindi tayo dadaan dyan dahil pupunta tayo ng Osig. Mag-o-Osig tayo. Kasi may pinapabili lang din sa atin na mga essential goods. So dito tayo. Tayo sa Osig na to. At kung umabot man sa dulo at tatanda na tayo, ikaw pa rin ang uuwian. Unlike pagdating doon sa patindig araw kasi medyo malala talaga traffic dyan sa part na yan. So tara, lalarga na tayo. Wala, so may disturbance. Excuse me po. So liliko tayo dito sa intersection na to, sa Bukandada. So yung kaliwa pupuntang Aguinaldo Highway, yung kanan pupuntang Kawit at Tansa, Gentry. Kasing diretso na yan, may daan din dyan pupuntang Aguinaldo Highway. Kung matatraffic kayo dyan sa may pupuntang Patindig Araw, ang labas dyan sa may shortcut na yan, pag pumasok kayo, ang labas siya sa may Chowking.
Sa may bandang Chowking na sa Chowking Patindig Araw. Tapos ang katabi nun or katapat nun yung bagong bukas na Dali. Pasensya na hindi tayo pala kwento, pero may konting rant lang tayo. Lalo may mga bali-balita na magbababa daw yung magkakaroon daw ng rollback sa diesel, gasolina. Ang problema, 20 pesos pataas ang tinaas ng diesel, tapos 10 to 20 pesos yung gasolina. Tapos magro-rollback kayo, 10 pesos lang ang diesel, tapos piso lang yung gasolina. Hanep, nag-rollback pa kayo. Sa inyo na yan. Mag-rollback pa kayo, wala ring silbi ang rollback na yan dahil ang laki ng tinaas nyo eh. Ang mga nabasa ko sa comment section, sabi pa nga nila, oy dito bumaba oh. Ang unleaded is 89. Bumaba dito. Tapos dito 89 din. 89 din sa part na to. Medyo bumaba din naman. Pero sana tuloy-tuloy. Pero mas masaya tayo kung maibalik sa dati kahit mga at least 55 to 60 pesos eh. Nung nag-road trip kami papuntang sa may Buhay Forest sa Magallanes at nag-loop na rin tayo papuntang Cabiang Tunnel. Ang pultang ko, pagkas ako dyan sa Tansa dati sa may Flying Bee, lang eh 50 pesos lang eh. Nung lang to nitong January lang pero ngayon hanep talaga. Nung January ang full 2,000 ko na pagas. Naka full tank na ako ng sasakyan. Pero right now, oh my goodness, oh my gulay, iba talaga. Nahiya pa kayo. Pupunta tayo dito sa may Jollibee Bukandala, pero kakanan tayo papuntang SM Center. May daan naman dyan, kaya lang doon sa kaliwa, kaya lang mapapalayo tayo. Pero yun yung shortcut namin papuntang City Hall ng Imus. So, goods naman ang traffic dito. Medyo maluwag naman. Pag may talaga, may mga araw ng pasok ng estudyante, ito talagang part na to, napaka-traffic. Sobrang traffic dito. Kaya dumadaan tayo doon sa kabila yung papasok ng 3 lane. Pero this time, bakasyon naman. So, hindi naman ganong ka-traffic. Nagbigay siya ng 25,000. Hindi 5,000, hindi 1,000. Hindi 10,000. 25,000. Economic assistance sa mga panaderia. Kapalit ng price base sa basic Filipino price. Siyempre, ang usapan dito, huwag kayo magtataas. Huwag kayo magtataas, magbigyan namin kayo ng basic bid. Kaya yung mga kababayan natin, makabili pa rin ng mga tinapay.
Paglagpas ng 9 PM dito, nagiging two-way itong daan na to. Pero pag daytime, hanggang rush hour ng gabi, nagiging one-way to kasi grabe rin ang traffic dito. Pero this time, so nagkaroon din ng impact yung pagtaas ng ano talaga ng petrolyo. Kaya maraming nakagarahe ngayon na sasakyan, lalo yung mga jeep, mga bus, yung mga public utility vehicles natin. So marami nang hindi bumabiyahe. Maraming hindi bumabiyahe dahil nga mahal. So nag-ano talaga, nag-cause din ng lumuwag yung traffic. Yung kaliwa natin is SM Center yan. So ito yung dadaanan natin papuntang Lancaster. So i-set expectation na ano, doon sa part na dadaanan natin ay malubak. Pero yun ang pinaka best way or pinaka mabilis na daan kung papuntang ano, Lancaster. Pero mamaya, meron pa tayo isang ituturong daan pabalik ng Aguinaldo Highway. Kung makikita nyo, naalala nyo yung mall. Na hindi tayo dadaan dun sa lubak. So mamaya tuturo ko yung daan na yan. Tuturo ko kayo sa daan na yan. But yung papunta dito tayo. Medyo tsatsagain mo lang yung lubak. Yung dadaanan natin pabalik, may part doon na masikip. Pero worth it din siyang daanan. Pupunta kayo ng Aguinaldo Highway, puntang Imus, tawag ito, yung lumang City Hall doon. Medyo tinitipid din natin yung pagta-throttle natin para hindi malakas ang kahal ng ano, ng gas consumption natin. So this side chill drive lang tayo. Ito yung banda naman, yung circuit. Kaya lang sa part na to medyo madilim. May tindahan din ng mga prutas. Ay, spring foods. Kaya lang hindi ako gutom. Uhaw maybe pa. So pag didiretsoy mo yan, pupuntang ano na yan ng Open Canal, tsaka yung sa City Hall ng Imus na bago. Pero dito kakanan tayo sa may Caltex. So yung diesel nila dito 154, yung unleaded 102. Grabe, ginto talaga. Ay,
pag-ikot natin dito, yun na yung malubak saka madilim. Itong part na palabas na to maliwanag eh. Ewan ko ba, bakit dun sa kabila napakadilim, hindi man lang nilagyan ng ano, ng ilaw man lang, mga ganyan no. Yan, mga ganyan. Nep. Yung van na yan na nasa unahan natin, overtake pa to truck na to. Sige, pagbigyan na natin. JNT. JNT. Hindi naman tayo nagmamadali. Hindi tayo bumabak pa kasi nga tinitipid natin yung consumption. So sa mga 1,500 to 2,500 RPM tayo. Pero ito hanggang ngayon napakalubak pa rin. Ito yung isa sa mga pinakaayokong daanan eh. Pero since mahal ang gas, no choice eh. Dadaan ka talaga dito. Lalo pag pupunta ka ng Lancaster at hindi ayaw mo nang umikot-ikot dahil mahal nga ang ano, crudo. Dito ka na lang talaga. Marami rin kasing dumadaan na malalaking truck dito, gaya niya nakasalubong natin. So medyo madilim sa part na ito. Natin. Chill drive lang tayo. Hindi naman tayo nagmamadali. Sana tumigil na rin yung gera-gera na yun. Wala naman kayo makukuha dyan. Sakitan lang. Ang problema lang kasi maraming mga greedy sa kapangyarihan, kaya ganyan. Lalo yung gobyerno ng Amerika, tinamaan din ng kapaliwan. Oh shit. Hindi tayo dada dito papalik. Itong part na to, yung sa kanan, gawa na. So ibig sabihin, dating two-way itong lumang lane na to, ngayon one-way na lang, na two lanes. So ibig sabihin, tagdadalawang linya na to. Ang medyo may advantage ngayon yung mga electric vehicle kagaya ng nasa unahan natin. Parang BYD yata yun. Ito yung Seymour Lancaster sa kanan. Tapos sa kaliwa, kung gutom kayo, pwede kayong kumain dyan. May Chowking, may Jollibee, Burger King. So pwede kayong kumain dyan. Sa Uni Oil 95, Diyos me.
So yun, yung circle na yun, nadaanan natin Lancaster. So sa mga pupunta ng Lancaster yung daan, no? Tapos kung papunta naman kayo ng Kawit, ito diretsoin nyo lang to, kanan kayo dun sa may Uni Oil. Pero kung hindi naman, papunta kayo ng Gentry, may daan din dun sa may loob, sa may papuntang simbahan. So ikutin nyo lang, tas diretso kayo. Ay, may bagong dali na rin dito sa right side. Ito ba kasi dito eh. Ayan o, yung lubak na yan o. Grabe, ang lalim niya. Wala man lang nakapansin na mabigyan pansin na daanan. Uy! Ayan o, lalalim. So dito na yung destination natin sa may KFC, mga kaibigan. So kanan tayo dyan. So daan tayo ng Alpha Mart dito. Pero walang mga detalye, diba? At yung mga detalye na binigay niya, kunyari, meron siyang sinabi, dineliver niya sa Mega Mall parking lot. Tapos, white Vios daw, na may 80 million at naman. And then, a few days later, nakita niya daw na the same car, minamaneho ni Miss Ria Kilala, asawa ni Attorney Ryan Kilala. Pero imposible yun, kasi sabi nga namin Ito yung next stopover natin. David Isara, eh, hindi naman nagdadrive itong si Ria Kilala. We have a certification Ito na lang tayo. na never license, no driver's license, at hindi talaga marunong mag-drive. So,